Kailangan po nating malaman ng katotohanan sapagkat tanging katotohanan lang po ang magpapalaya sa atin. Muli, magandang araw po sa bawat isa, lalo tigit po kay Pastor Albert at Yasmin. Magandang araw po. Salamat po muli sa opportunity. At ganoon na rin po sa ating pong technical team, Pastor Archie, Pastor Regine. Thank you so much din po. At sa lahat po na kung saan ay makikinig sa araw na ito. So, nandun pa rin po tayo sa ating pinag-aaralan, Holy But Broke, Why Unbelievers Prosper. So, yun nga. Matagal na naging question sa atin yan. Bakit mas parang mukhang pinagpapala yung mga walang pagkakilala kay Lord kumpara sa atin? Hindi po pwede na sasabihin natin, we are holy, but we are broke. Ano po, sabi nga ni Pastor Wilbert, hindi pwede na naiiwanan yung ating kalalagayan sa ating lipunan kapag tumataas yung ating antas ng spiritualidad, mga kapatid. So doon ating punta na lakay, why unbelievers prosper. Kasi most of the times, sila yung naglalapat ng prinsipyo. Kahit na hindi nila ito alam o hindi nila nauunawaan. Kaya alam nyo, ang prinsipyo kasi ng Panginoon, siya po ay pag inilapat ng kahit sino, kahit hindi ito nila nalalaman, epektibo po. Kaya nga gusto ng Panginoon, patuloy tayo nag-aaral, nalalaman natin accurately, ano yung kanyang mga prinsipyo sa iba't ibang aspeto ng ating buhay na ilalapat natin para po tayo magtagumpay. Kasi yun po ang katiyakan ng tagumpay. Ano po? Kaya nga natin nasabi ng mga nakaraan natin pagtuturo, success and so is failure. Parehas po yung predictable. Kasi nga, nilaan ng Panginoon, yung tinatawag nating creation law o law of creation, at saka po yung supernatural law na kailangan talaga nating sundin para po tayo ipatungo doon sa tagumpay na nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin kung bakit niya tayo nilikha. Kaya yun, mas malimit na pagpapala sila. Pero once na yan po ay ating nakuha, na dapat tayo naman talaga yung unang nakakuha. Kaya lang sila po yung unang naglapat. Sabi nga po ng ating pinag-aralan. And then pinakita natin sa inyo na hindi po yung worship ang first mandate ng tao. Kasi nga sabi ni Pastor Wilbert, hindi ganun ka insecure si Lord para lumikha na magwo-worship sa Kanya. Diba? Kaya nga, mga kapatid, ang first mandate ng tao ay to work. Mga kapatid, to work something out, to become the best version ng mga pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Kaya nga, tayo po lahat ay merong, ang tawag dito, we are all accountable kay Lord na ano yung pinagkatiwala niya sa atin, pagyamanin natin yan. Okay? So, ating pinakita rin, what is the difference between employment and deployment and also jobs and work. Kasi nga po, pinakita natin doon that our future in our work, mga kapatid. So, atin din pinag-usapan, ito yung pinang last doon sa mga pinag-usapan natin, ano ba yung totoong yaman? Kasi kung pag-uusapan natin ay pera, ay nagkakamali po tayo. Hindi po yung totoong yaman. Ang totoong yaman, according to sa ating mga prinsipyong pinag-aralan, unang-una, top of the list, spiritual wealth. Sabi ni Lord, makuha mo man ang lahat ng yaman ng mundong ito. Let's say, ikaw na pinakamayaman sa mundong ito, pero kung mapapahamak naman ang espiritu mo, walang kwenta. In fact, si Haring Solomon, kung hindi siya naka-raise up ng sons, although meron siyang biological son, pero hindi niya nadala ito para maging kanyang spiritual son. Sabi niya sa kanyang panulat sa aklat ng mga ngaral o Ecclesiastes, ano sabi niya ron? Everything is vanity. Pag ano yun, hindi ka naka-raise up ng sons. Mga kapatid. So, yun po. Spiritual wealth, number 1. Pangalawa, solical wealth. Ang ibig sabihin po ditong solical wealth, mga kapatid, intellectual and emotional wealth. He who wins soul is wise. Kaya kapag ka po yung soul natin ay talagang maraming prinsipyo ng Panginoon, ay we are the wealthiest person here on earth. Mga kapatid, solical wealth. Mga kapatid. Ano sumunod? Physical wealth. Tama yun ang sabi ng, ano yun? Ano ba yung sabi nun? WHO? World Health Organization. Health is wealth. Okay? Hindi pala sila nagsabi nun. Ibig sabihin, sinabi nila is, prevention is better than cure. Yun ang sinabi nila. Pero mga kapatid, totoo po yun. Because health is wealth. Magastos pong magkasakit. Kaya nga, even si Steve Jobs, nung nagkasakit na, hindi niya kayang bilhin yung kanyang kagalingan. Okay? Kaya, totoo pong yaman din ang physical wealth. Social wealth.
Mga kapatid, influential wealth, community wealth, and generational wealth. Sabi ni Dr. Miles Monroe, we are wealthy if our grandchildren o yung mga susunod na generasyon sa ating lahi will benefit in what we are doing today. Yun ang malaking tanong. Yung bang ginagawa natin ngayon ay may napakagandang epekto sa ating mga magiging salinlahi? And then, kung ang sagot mo ay oo or opo, you are wealthy. Kapatid, meron kang true wealth. And then, yung sariwan-sariwa, katuturo lang ni Pastor Wilbert, how do we know na nananumbalik na yung original na plano ng Panginoon sa ating buhay? Ano yun? We are now dominating. We are now ruling. We are now reigning. We are now the head and not the tail. Mga kapatid, so dito natin makikita, dominion living. Kasi ang sabi ng Bible, ito po yung sinasabi, Genesis 1:26. Then God said, let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the earth, the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Yan po yung pagkakatawag sa atin ni Lord. Okay? For us to rule, to reign, to dominate. Mga kapatid, pero hindi sa tao. Okay? Kung hindi sa lahat ng nilikha ng Panginoon, maliban sa kapwa natin tao. Kaya nga, yung pagiging leader natin ay hindi po yung sinasabi ng Chinese proverbs that if no one is following you, you are just taking a walk. No, we are all created. We are naturally born leaders. Mga kapatid, hindi po totoo yung sinasabi nila na leaders are made. No, naturally, okay, by birthright, we are all born leaders. Okay? In our area of giftings. Kaya nga magkakaiba yung ating gift. Kapatid, kaya magkakaiba rin yung pagdadalan sa atin ni Lord na place of dominion. Mga kapatid, so ito na. Ano yung una natin tinalakay noong nakaraan? Unang elemento na makikita mo na ikaw ngayon ay nagdo-dominate na or meron ka ng tinatawag na dominion living. Letter A, life that blessed by God. Mga kapatid, sabi nung talata, Genesis 2:7, then the Lord God formed a man of the dust from the ground. Okay? Kahit na-forma niya na yung tao, wala pa rin itong buhay. Okay? Until hiningahan niya. And breathe. Okay? Into his nostrils, the breath of life. Doon nagkaroon ng buhay ang tao. And man became a living being. So dito, ang sabi ni Pastor Wilbert, it is the Spirit of God in man, o sa atin, that makes him, or that make us blessed in everything and every way. Okay. So, alam nyo naman, dahil tayo nabubuhay na sa instant na mundo, o lahat ay gusto ng mabilisan, mga kapatid, again, it is a process. Hindi pwede lahat na nanggaling nga tayo doon sa matinding stronghold ng demonyo sa ating buhay, tapos instantly, nakakilala kay Lord, makakaranas ka na agad ng dominion living. It is a process. Mga kapatid, alam nyo, to tell you the truth, although may mga manifestation na nung amin tinatanggap kay Pastor Wilbert, pero alam nyo, gradual, uti-uti. Hindi siya mabilisan talaga. Hindi siya biglaan. Mga kapatid, na mararanasan mo talaga that you are now dominating. O yung original na pagkakalikha sa atin ng Panginoon, yung ating dominion power, mananatili. O, makukuha mo agad. It is a process. Ang daming stronghold. Ang daming speculations. Ang daming lofty things, settings ng demonyo sa atin yan na kailangan uti-uti mabura at mapalitan ng original, okay, nakaisipan ng Panginoon. Mga kapatid, kasi danger nga yung philosophy. Danger yung ating belief system kung hindi yan galing sa original. Kung hindi yan galing kay Lord. Mga kapatid, kaya nga again, although tayo ngayon ay naandun na sa bahagi na kung saan nararanasan natin yung buhay. Pero, ano po yan, gradually. Ibig sabihin, uti-uti, papatungo po doon sa kalooban ng Panginoon. Until such time, ano yan, we are now operating in Zion. Mga kapatid, napakasarap po ng buhay. Kaya nga sabi ko sa inyo, once na yung gift ninyo ngayon ay uti-uti na napapakinabangan ng mga tao,
Therefore, yan na yung masarap na buhay na sinasabi ko sa inyo. Buhay na ganap at kasiyasiya. Hindi nakabase sa dami ng pera. Pero hindi ka mawawala ng pera. Hindi ka magkukulang. Hindi ka mangangailangan pa. Sabi ni Pastor Wilbert, what is the use of faith kung hindi natin kaya i-convert ito sa financial? Okay, lalo tigit kung ang gagawin natin, pinagagawa nung nagpapagawa ng ating Panginoon. Imposible po yan. Most of the times or several times ko nang naranasan yan. Diba? Sabi nga ni Chinkitan, when war ends, faith begins. Mga kapatid. Elements of dominion living, pangalawa, mga kapatid, life that is fruitful. Life, ibig sabihin, kapag ka po talagang nakikita na ikaw ngayon ay nakapamumuhay na nung ayos na buhay ng Panginoon, you are not dominating. Mga kapatid, makikita ang isang productive life sa'yo. Hindi busy life, kung hindi productive life. Marami kasi busy lang, pero walang bunga. Mga kapatid, walang bunga. So, ito po yung sinasabi rito. Anong klaseng mga bunga? Fruitful in good works. Alam niyo mga kapatid, even itong salitang ito, medyo komplikado ito. Why? Kasi, meron kasing pananaw ang tao about good. Kaya dapat ang kunin natin, ano ba yung original na salitang good sa Biblia? Or ano yung sinasabi ng Biblia patungkol sa good? Ano? So, yun yung ating pag-uusapan. Kasi ito yung mga talata. Ano? Kasi importante ito for us to have dominion. Okay? For us na maranasan natin yung dominion living. For us na may manumbalik yung original na pagkakalika sa atin ni Lord o disenyo ni Lord sa atin. That we are not dominating in this life. Okay? That we are now ruling, reigning, okay? In our area of influence o sa ating marketplace. Okay. Una-una, fruitful in good works. Ano yung good na yan in godly perspective? Kapatid, kasi hindi pwede sa tao. Sabi ko nga sa inyo, very subjective ang salitang good sa tao. Okay? Sa iba, o mostly ng mga tao, wag mo siyang kokontrahin at lagi mo siyang bibigyan. You are not just good to him or to her, but very good. Oo, close kayo. Habang hindi mo siya kinokontra. Habang ikaw ay bigay ng bigay sa kanya. Mga kapatid, pero subukan mong kontrahin. Burado. Okay? Ang inyong maraming pinagsamahan. Okay? Ephesians 2:10. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus for what? To do good works. So, tiyak naman dito, yung sinasabi ni Paul dito about good works, ay yung pananaw ng Panginoon patungkol doon sa mabuti. Ano po? Which God prepared in advance for us to do. Ano pa sinasabi ng talata? Sabi rin ni Paul sa taga-Colosas, okay? Colossians 1:10, so as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him, bearing fruit in every good work and increasing in knowledge of God. Mga kapatid, so pag-usapan natin ito. Kasi alam niyo ba si Haring Solomon kung bakit hiningi niya wisdom? Okay, ito kasi yon. Okay, prior po na siya ay naging, o siya na ay nagro-rule na, o siya ngayon ay naging tanyag na, gawa ng kanyang wisdom na galing kay Lord. Okay, ito po yon. Okay, nung siya na po yung papalit sa kanyang tatay, dahil matagumpay na naisalin ni Haring David, yung legasiya sa kanyang anak na si Haring Solomon. Okay, anong sabi ni Haring Solomon? 1 Kings 3:9. Therefore, give to your servant an understanding heart to judge your people. Sabi niya kay Lord. Okay? Ano raw ang kailangan niya para ma-judge niya ng tama yung tao ni Lord or somehow mapangunahan niya ng tama according to God's perspective. Mga kapatid, bigyan siya ng pagkakaunawa. Okay? Pangunawa na galing kay Lord. Understanding heart. Yung tinutukoy na heart dito yung subconscious mind. Sapagkat ang puso hindi nag-iisip. Kaya nga malimit nagkakamali yan. Okay? Ang nakakaunawa talaga yung ating isipan. Pero, alam kasi dito ni Haring Solomon,
Doon po nagmumula sa subconscious mind yung stronghold ng demonyo. Kaya pagka yung understanding na galing kay Lord, yung ibibigay ng Panginoon sa ating subconscious mind, even our conscious mind, there are two parts ng ating mind, the subconscious and the conscious mind. Yung conscious, okay to kasi conscious siya eh. Pero itong subconscious, ito yung imbakan ng stronghold. Speculation and lofty things. At ito magdedetermine ang ating conscious mind. Mga kapatid. Kaya nga, napaka-importante, mga kapatid. Kasi sa umpisa yan, habang conscious ka pa, sabi mo, ayoko magkasala. Pero until such time, dahil nauulit, natikman mo, okay, paniniwalain ka ng subconscious mind mo that it is good. O, kaya nga, nagtataka kayo, born again naman, bakit biglang naging backslider? Born again naman, bakit nanumbalik sa kanilang ginagawa? Nag-umpisa yun sa patikim-tikim. Kasi yung subconscious mind niya, hindi conscious. Yun ang imbakan ng stronghold. Naunawaan niya na siguro ngayon. Okay, yung mahirap maunawaan. Okay, ano sabi ngayon? Okay, bakit kailangan ng understanding heart? Bakit kailangan yung subconscious mind? Dapat nakakaunawa ng good to judge the people of God. At lalo tigit, sabi rito niya, that I may discern between good and evil. Yung discernment, hindi po siya religious word. And discernment is all about, you know the person very well. Mga kapatid, kaya nga sa church, mabilis mo silang madidiscern. Why? Kilala mo kasi sila. Okay? Kung hindi mo sila kalala, kaya nga sabi ni Pastor Wilbert, ang primary responsibility natin is to know the condition of our flocks. Kasi, how can we protect them? How can we cover them? Kung hindi natin alam ang nangyayari sa kanilang buhay, na hindi matanggap na napakaraming iglesia, na kailangan alam natin ang nangyayari sa bawat isa. Yan yung isa sa ating responsibilidad. Okay, para nalalaman mo yung good and evil. Kasi nga mga kapatid, kung ang good and evil ay ating aalamin o tatanungin ng bawat isa, medyo may kanya-kanya yung pananaw. At most probably, yung kanilang pananaw tungkol sa good and evil, ay yan po ay galing sa kanilang mga reference point. Or let's say, the belief system. Mga kapatid, kaya magkakaiba. Okay? Kaya ang gusto mangyari dito ni Haring Solomon, gusto niyang ma-acquire yung wisdom ni Lord, yung understanding, para ano mangyari, kaya niyong i-discern kung talaga ba ito'y good sa pananaw ni Lord or ito'y evil in godly perspective. Mga kapatid, so kitang-kita nyo na rito even yung napaka-talinong tao, kaya niya hiningi yung katalinuhan ng Diyos kasi imposible po nating mapangunahan ng tama yung iglesia ng Panginoon without godly wisdom. Okay, particular sa good. Kasi ang alam ng ating mga miyembrong good ay yung lagi po tayong naglilingkod sa kanilang lahat. Sabi nga ni Pastor Wilbert, magiging miserable ang ating pagpapastor kung ang susundin lagi natin ay yung gusto ng ating mga miyembro. At ang ating pananaw, we are servant of all. Mga kapatid, magkakaibang pananaw niyang mga yan. Madalas pa, nag-iinggitan niya pagka mga immature. But yun, pinuntahan ni Pastor. Makitext nga rin ni Pastor. Pastor, punta niyo rin kami. Isa nga doon sa narinig ko na kaya pala natisod, napakahabang panahon na kasama nila. Kaya pala natisod dahil iniintay niya yung kanyang pastor na puntahan siya. Imagine that. Hindi naman tayo, yung mga kaibigan kong pastor na naandyan ngayon, hindi naman bago rin sa atin ito. Di ba tayo, biktima rin ng ganyan? Sobrang pabebe ng ating mga miyembro. Di ba? So yun yung mga senyales na talagang hindi nila pinili na sila talaga ay lumago according sa kanilang mga naririnig. They are driven by their emotions. Diba? Why? Walang intellect at all. No intelligence at all. Diba? Kaya nga sabi nung ating nabuong quotation, ano yun? When emotions are high, intelligence is low. Sabi ganon. So, ayun sabi ni Haring Solomon. Mga kapatid, sabi pa dito sa alat ng Hebreo, sa pangatlo ito, kaya si Hebrews 5:14 those who by reason of use have their senses exercise to discern both good and evil. Mahirap kasi,
Baka akala mo pananaw mo good, yung pala evil pala. So mahirap, kailangan tiyak tayo, yung pananaw ng Diyos tungkol sa good. Kasi ang sabi rito, in order for us na atin maway ngayon, atin ngayong masukat, kung tayo ngayon ay namumuhay na doon sa kalooban ng Panginoon, no, meron na tayong tinatawag na dominion living, therefore, dapat tayo productive. Dapat meron tayong, we are fruitful in good works. In God's perspective. Kasi magkaiba nga yung good sa tao, saka good sa Panginoon. Kaya tingnan niyo po itong talatang ito. Jesus turned to Peter and said, tingnan niyo ha, after nung kapahayagan kay Pedro, na direktang revelasyon na galing sa Ama, sabi ng Panginoon sa Kristo, blessed are you, Simon, son of Barjona. Flesh and blood did not reveal it to you, but my Father in heaven. Okay? Bigla na lang, ano nangyari? Bigla nagkaroon siya bigla ng kaisipan na, sabi niya, Lord, ito ba yung panahon na parang may sinabi siya na hindi ka dapat mamatay? Or something like that? Okay? Ano sabi ng Panginoon? Jesus turned to Peter and said, get away from me, Satan. Alam niyo, isa sa impression sa akin ito habang aking pinag-aaralan muli. Na kapatid. Diba? Most of the times, ang sabi natin, meron tayong natututunan na ganun eh. Pagka raw ating silang i-review or pagka raw natin sila i-correct, correct in private. And then, purihin daw natin sila in public. Yun ang pananaw natin. Pero ano itong nangyaring ito? Sa harap ng mga disipulo, I don't know. Siguro may ibang tao. Hindi natin alam. Pero siguro wala. Pero again, galit si Lord doon sa sinabi ni Pedro na pananaw ng tao. At ito yung sinabi ni Lord. Na sinasabi natin, ang sabi natin, correct them in private. Ba't ganito sabi ni Lord? Get away from me, Satan. Grabe. Sa amin nga mga pastor, di nyo naririnig, tinatawag namin kayong Satanas. Tapos ang cry out niya pa, bakit si pastor? Dapat yun. Kami na lang dalawa nag-usap dun sa bagay na yun. Pinaalam pa sa mga kasamahan ko, pinahiya pa ako. O di tumino ka. Di ba? Kasi ang Panginoon niya mismo, Satanas ba tinawag? Pero hindi in private. Mga kapatid, in public. Okay? So siguro nakuha niyo pinupunto ko, ano? Sometimes magkakaisipan talaga natin. Pwedeng sabihin natin na tama, somehow. Pero again, ito sinabi ni Lord eh. Di ba? Matinding mag-rebuke si Lord pagdating sa mga kapatid, sa kanyang mga disipulo. Harap ng kanyang disipulo. Anyway, mayroon pang pangyayari, kumakain sila ng kanyang mga disipulo, di ba? Di ba? Na sinabi niya about doon sa, may mga sinasabi siya na tungkol doon sa kanyang magbe-betray sa kanya. Di ba? Even si Pedro, ano sinabi ni Pedro na, Lord, ganito, ganyan. Sabi ni Pedro, bago tumila ako ka manok, 3 beses mo ako itatatwa. Nakita niyo yung mga usapan na ganun, mga kapatid? Okay, so basahin ulit natin ito. Jesus turned to Peter and said, get away from me, Satan. You are dangerous trap to me. Okay? You are seeing things merely from a human point of view. Kaya danger po, mga kapatid, kapag yung pong ating pananaw ay pananaw ng tao. Ang pananaw ng tao na galing po sa pananaw ng demonyo. Kaya automatically, nung nagkaroon ng sariling pananaw, si Pedro, alam ng Panginoon, galing sa demonyo yun. Kaya ang nasa likod po nun, si Satanas. Kaya sabi niya kaagad, get away from me, Satan. Yang kaisipan mo o pananaw mo patungkol sa tao, dangerous trap yan para sa mga lingkod ng Diyos na gumagawa ng kalooban niya. Not from, tingnan nyo, nilinaw talaga ni Lord, that is not from God's. Okay? Hindi yan kay Lord galing. Mga kapatid. Ang sabi rito, tingnan nyo po itong talatang ito, Mark 10:18, kausap ng Panginoon yung binatang mayaman at tinatanong ng binatang mayaman, ano pang kailangan niyang gawin para magkaroon siya ng eternal life? Okay? Kaya lang, prior to that, ang sabi niya kaagad kay Lord, okay, mabuting guro. Ayan, sabi niya, anong tugon ng Panginoon? So, Jesus said to him, nung tinawag siya, mabuting guro, sabi ng Panginoon sa kanya, why do you call me good? Tingnan nyo, no one is good, but one that is God.
Mga kapatid, so ano ibig sabihin ng Panginoon dito? Ang totoo, good naman talaga ang Panginoong Jesucristo. Okay? Kaya lang, yung sinabi niyang good teacher, somehow, alam niya na yung pananaw ng batang ito, ng binatang mayaman na ito, ay pananaw galing sa perspektibo ng tao. Kaya sabi niya, pagdating sa pananaw ng tao, walang mabuti dyan. Kaya dapat tinitiyak natin yung good, okay, na ating ginagamit ay yung pananaw ng Panginoon patungkol sa good. Kasi sabi nila doon, pagdating sa pananaw ng tao, walang mabuti dyan. Magandang mga quotations, lumalabas, nakikita ninyo. Pero again, kung hindi galing kay Lord yan, kasinungalingan yan. Okay? Okay, Mark 14:6. But Jesus replied, "Leave her alone." O, yung ginagawa, tingnan niyo po ha. Sa haba ng panahon na pagtuturo niya sa kanyang mga disipulo. Okay? Isang babae, lumapit sa ating Panginoon, ang pangalan ay Maria. At anong ginawa ng babaeng ito? Binasag ang alabaster jar na according sa mga expert, ito raw po ay 1-year salary ng isang normal na trabahador noong panahon nila. Kaya ito po yung mahal, expensive perfume. Mga kapatid, at ito po, normally ay ginagamit daw nila sa panahon ng kanilang kasal. Mga kapatid. Pero, ibig sabihin, matagal pag-iipunan nito ng mga babae. Pero dahil po nakita niya ang Panginoon at nakita niya na ang Panginoon ay karapat-dapat, okay, nabigyan ng, kumbaga, kung magre-regalo ka lang din kay Lord o i-honor mo si Lord, dapat valuable or ito ay katumbas somehow ng kanyang value sa buhay mo, mga kapatid. So, anong ginawa niya? Binasag niya at ito, kanyang buhok pa nga ang pinunos niya rito. Ano, mga kapatid? At ito ang binigay niya sa ating Panginoon. So, sa pananaw ng kanyang mga disipulo, ito nga nakakalungkot, disipulo niya, kasama niya lagi, tinuturo niya lagi, okay, ay kinikriticize yung babae. Kaya sabi ng Panginoon, leave her alone. Why criticize her for doing such a good thing to me? At di ba meron tayong mga karanasan? Ang pananaw ng iba, hindi mabuti o masama yung ating ginagawa. Particular, in church context. Halimbawa, sa group natin, nakikita nila kung paano ninyo ino-honor yung inyong mga pastor. Ang tingin ng iba na hindi nag-ooperate in this dimension, masama. O di, let them. Let them. And then gawin nyo lang. Kaya nga sabi rin ng Panginoon, leave her alone. Yung gumagawa ng kalooban ng Panginoon, kaya nyo sila. Ibig sabihin, huwag nyo pakialaman. Yung iba, pananaw nila yon, di be it. No, according naman sa kanilang ginagawa, ay di yun mangyayari sa kanila. Diba? For a man think it in his heart, so is he. Mga kapatid. Kaya nga sabi ng Panginoon, that is good thing to me. Ibig sabihin, yun ang tama. Yan ang good. Yan ang tama. Okay, yan ang pananaw ko. Pero, tingnan nyo, kahit nga kanyang mga alagad, diba? Masama sa kanilang paningin yung ginawa ng babae. Kaya nga sabi ko kagabi habang kami nagme-mentoring, hindi mabilis na kung saan ay ma-overcome or ma-overpower nung kalooban ng Panginoon yung stronghold na inilagay sa atin ng kaaway. Mahabang panahon, sobrang babad ang dapat nating gawin para patuloy at patuloy. Kaya nga, ang emphasis ng ating group is, upgrading, updating. We keep on knowing God. We never stop learning. Diba? Kasi patuloy at patuloy, alam natin habang nabubuhay, hindi dapat tayo tumitigil sa pagkilala sa ating lumikha. Mga kapatid. Okay. Anong problema? Because our perception of good is based on our reference point. Yan bang reference point natin ay, or mo, or akin, or sa atin, ay yan ba yung totoo? Kaya lang, normally, sinasabi ko nga sa inyo, normally, ang gagamitin natin reference point, yung alam mo. Ang tanong, yan ba talaga yung totoong kay Lord? Okay, di pag-usapan natin, balik tayo ngayon doon sa garden, mga kapatid. Kasi sa garden, sa chapter 1, chapter 2, everything is good. Until, dumating yung chapter 3, nag-commit ng hindi good yung mga tao. Sa pangunguna na ating ninuno, si Adan at si Eva.
mga kapatid. And then, simula nun, wala nang ibang hinangad ng Panginoon kundi maibalik yung original. Na everything is good. Everything is good in His perception, mga kapatid. Okay? So, ito yung pangyayari. Genesis 3, ito na po yun. Dito nag-start. Okay, bakit tayo bumagsak? Kaya napaka-importante nito, no? Kasi, ang sinasabi rito, okay, no ating pag-aaral kay Pastor Wilbert is, dapat we are fruitful in every good works. What kind of good works? Diba? So, yun yung ating binabalangkas ngayon. O yung ating tinatalakay ngayon. Kasi, yung good dapat na yun, yung good works dapat na yun. Kasi sometimes we doing good, hindi naman good sa pananaw ni Lord. Sometimes, most of the times, yung ginagawa natin good, toleration. Tandaan ninyo, sabi ni Dr. Miles Monroe, toleration is the graveyard for leaders. You are leaders. We are all leaders. We are naturally, yung binanggit ko sa inyo kanina, born leaders. Pero, pag tinolerate tayo, nawawala yung ating pagiging leader. Nagiging pabebe tayo. Okay, immature, nananatiling immature, napatagal na sa church. Immature pa rin. Okay, so, Genesis 3:6, so when the women saw that the tree was good for food, kaninong pananaw? Sa women. Sino yung women na tinutukoy dito? Si Eva. Anong tingin ni Eva? Para masarap ngang kainin. Yan ang problema mo rito. Para lang. Ito ang problema rito. Pananaw nino. Pananaw niya. Tama ba? That is was pleasant to the eyes, and a tree desirable to make one wise. She took of its fruit and ate. Okay? She also, yun ang problema, nandamay pa. Yung good na alam mo, perspektibo mo lang. Nandamay ka pa. Okay? Kaya nga napaka-importante, sabi nga ni Pastor Wilbert, panay ang turo natin na dapat patuloy na nakikinig sa atin yung ating mga membro, ay tayo. O edi dapat, tayo yung unang-una, na kung saan, hindi rin tumitigil under the right authority na pinigay sa atin ng Panginoon. Okay, dapat ganun. Alamin natin, sino ba yung dapat kong pagpapailaliman? Kasi, hindi naman pwede na execute ko ng tama yung authority na galing kay Lord kung hindi naman ako magpapasakop doon sa kanyang tinatawag na protocol. Ano yung protocol niya? There must be, okay, somebody na kung saan will father you for you to know how to behave just like a true son, and sooner you will also become, okay, a godly father, just like your godly father. Kaya nga kung wala ka nun, paano ka ngayon makakapag-operate? Kaya ngayon na nangyayari, akala mo good. And then, yun, ang nangyari, you are not certain na accurate yung iyong tinuturo about this good, about God. And therefore, ano nangyayari? Tumatanim ito sa ating mga nasasakupan. Akala rin nila yun yung good na tinutukoy sa Biblia. Okay? Yung pala, ang kanilang mga paniniwala ay maling paniniwala. Mga kapatid. Kaya tingnan nyo itong babae. Pumasok bigla yung another good. Kaninong perception galing yung good na yun? Sa demonyo. Kay Satanas mismo. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi na kayo magtaka. Ba't sinabi ng Panginoon Jesucristo, get behind me, Satan. Human point of view yan, yung binabanggit mong yan, at galing yan kay Satanas. Sabi niya gano'n, hindi galing sa Diyos yan. Okay, so tingnan niyo mga kapatid, ano bang istorya talaga? Okay? Ano yung istorya talaga nito? Pero prior to that, sabi ni James, James 1:22. Sabi rito, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Ibig sabihin, every time you hear the word of God, okay, in every preaching of your pastor, or teaching and preaching of your pastor, and therefore hindi mo inalapat, dinadaya mo sarili mo. Kaya ngayon ang alam mo ay yung good in human perspective or human point of view. Sabi rin dito, Proverbs 14:12, ni Solomon, there is a way that seems right or good to a man, but its end is the way of death. Di ba kalimitan, kala mo mabuti. Ba't ganito ending?
Di ba? Inubos mo yung panahon mo sa akala mong tama. Marami minsan mga leaders na ganyan. At the end of the days, wala ka na raise of the sons because yung alam mong good, hindi good kay Lord. Ano nangyari? Puro charitable works ang inyong ginawa. So ano nangyari, mga kapatid? Wala ka na raise of the sons. Dumating, nasan yung katwiran ng Diyos doon? Nung wala ka na, hindi ka na ikaw yung nagpapastor in that particular church, ano nangyari na? Binura na. Kung akala mo pagsasalinan mo, nakala mo na raise up mo na sons, binura ang lahat ng bakas ng ginawa mo doon sa church na yan. At nabago na naman. Hindi naman nababago ang ligasiya ng iglesia. Hindi nababago ang mandato ng iglesia. Unchangeable yan mga kapatid. Pero dahil walang nangyari na accurate legacy transfer. Okay? So, ano nangyari, mga kapatid? So, yun na nangyari. Maraming mga pastor, naging miserable ang buhay simula nung hindi na sila yung nagpapastor. Nakakalungkot. Diba? Nakalimutan ng mga kanyang mga tinuruan. Nakakalungkot, mga kapatid. Marami pong ganyan. Kaya minsan, ito kaya sabi ni Ari Solomon, matalinong tao na nagsabi niya, akala mo mabuti. Sa pananaw mo, akala mo. Sabi niya gano'n. Pero at the end, ano yun? Miserableng buhay. Okay? At worst, death. Ang dulo nito. Okay? Jeremiah 21:8, sabi rito, Now you shall say to these people, Thus says the Lord, Behold, I set before you way of life and the way of death. Ibig sabihin, dalawa lang po yan. Way of life, way of death. Mga kapatid, you must be sure na ano yun? Yung way na tinatahak mo ay patungo sa buhay na walang hanggan. Okay? Hindi po doon sa way of death. Mga kapatid, kailangan matiyak mo yan kasi dalawa lang yan, walang gitna. Mga kapatid. Kaya nga along the way, malalaman mo naman yun. Sabi nga ng Panginoon kung talagang totoo na tumanggap ka ng Spirit of Truth, if the Spirit of God is in you, which is the Spirit of Truth, therefore, He will guide you into all the truth. And then, tandaan nyo, pagka-truth galing kay Lord, uti-uti kang lalaya. The truth will set you free. In the Bible, yun ang sinabi, we must know, only in knowing the truth that we will set free. Mga kapatid, what kind of freedom? Mga kapatid, we are free from dominion. Ibig sabihin, nakakaranas ka ngayon ng dominion living. Unang-una, nakikita na meron kang pinagpalang buhay because grabe yung amount ng Espiritu ng Panginoon sa buhay mo, and therefore, makikita ka ngayon ng good works in godly perspective. Mga kapatid, so ang sabi pa rin sa talata, 2 Corinthians 11:3, But I fear that somehow your pure and undivided devotion to Christ will be corrupted, just as Eve was deceived by the cunning ways of the serpent. Mga kapatid, ito po yun yung pinag-usapan nga namin noon Imagine, during that time, wala pang kasalanan Ibig sabihin, yung tao, perfect yung kanyang state. Perfect. Mga kapatid. Pero, tingnan nyo, kaya si Paul alam na alam niya ito. Ang sabi niya rito, ang kinatatakot niya somehow, yung kanilang pure and undivided devotion kay Christ ay mag-corrupt. Mag-corrupt. Ang sabi niya rito, katulad ng korupsyon na nangyari sa kaisipan ni Eva. Mga kapatid. Kaya nga dapat, sa lahat ng ating ginagawa, nakatitiyak tayo na ito po yung original. Kaya nga mga kapatid, yung sinasabi ni Pastor Wilbert na tinatawag na progressive truth, yan bang sinasabi mo, yan pa rin ba yung truth in this present season? Or yan yung mga nakalipas? Just like yung mga disipulo ni Apollos na natirang 12, nadatnan ni Paul. Okay? Panahon na ng Holy Spirit, pero kanila pa rin mga katuruan, ang kanilang expertise pa rin ay yung mga nakalipas. Ano yung katuruan ni John the Baptist? Samantalang nalipasan na rin sila ng katuruan ng ating Panginoon sa Kristo. Okay? Panahon na ng Holy Spirit, pero hindi nila alam yung baptism ng Holy Spirit. Para bang sinasabi nila, may ganun po ba? Kaya huwag kayong magtaka. Okay? At malimit nararanasan natin yan dito sa ating dimension na nilalakaran. Hindi tayo maintindihan ng iba. Ang mahalaga, tayo ang nagkakaintindihan.
Kaya wag kayong mag-entertain nang hindi ganito ang flow o hindi ganitong dimension na nilalakaran. Tapos yun ay pagpipilitan mo. Okay? Point of view nila yon. Most probably, point of view yon na galing sa pananaw ng tao, na galing din kay Satan. Okay, maniwala. Ang sabi nga nung talata na ating pinag-aralan ng mga nakalipas, do not believe every spirit, but test every spirit. Pwede mong itest, mga kapatid. Huwag kang maniniwala. In fact, may mga karugtong yon. I believe, doon din yata yung nakalagay na ang sabi ron, okay, binanggit nun yung bulaang propeta. Diba? Marami rin kasi naglipa ng bulaang propeta. Sinimplihan naman ng Panginoon eh. Paano malaman bulaang propeta? By their fruits, you shall know them. Tingnan nyo kung ano yung 4 na hakbang o baitang na estratehiya ng demonyo para madaya ang tao o si Eva. Mga kapatid, ano yung 4 na steps, strategy of Satan to deceive Eve? Okay, kasi malamang sa malamang, dito tayo madadaya din. Imagine, si Eva no, perfect state. Wala pang kasalanan. Tayo, Diyos ko, ang dami na nating dinanas na kalokohan. Kasalanan. Kaya grabe ang battle natin, mga kapatid. Okay? So ito, isa-isay na natin. Ang sabi ng talata, ito yung tinutukoy ko prior do sa chapter 3. Di siyempre, chapter 2, may utos na binanggit ng Panginoon. Tama ba ako doon? Tama. Genesis 2:16, 17. Ito po yon, mga kapatid. Nagbigay ang Panginoon na utos, unang command, unang utos sa tao. Ano yon? Basahin natin. Genesis 2:16-17. He told him, you may eat the fruit of any tree in the garden. Okay? Pwedeng kainin lahat. Okay? Ng bunga ng mga fruit-bearing trees in the garden. Mga kapatid, alam nyo ba kung gano'ng karami yon? According sa mga Bible expert, ang sabi nila more or less, approximately, yun ang sabi nila, 25,000 fruit-bearing trees in the garden. Mga kapatid, tingnan nyo po ha, pero may binanggit si Lord, except the tree that gives knowledge of what is good and what is bad. Okay, so, ang tinutukoy dito, tingnan nyo po, noon ang mga iniisip natin dito, masama ba malaman ng tao yung mabuti at masama? Di ba yun yung mga tanong natin before? Okay? Parang somehow, sa ating perspektibo o ating pananaw, hindi naman masama. Dapat nga alam ng tao yung mabuti at masama. Ano yung tinutukoy ng Panginoon dito? Kasi pagka kinain niya yan, ang bunga niyan, malalaman yung mabuti at masama. Okay. Ano ibig sabihin ng Panginoon doon sa kanyang tinura na yon? Mga kapatid, hindi po tayo intended na malaman na masama. Yun ang katotohanan po doon. At ano yung dinasabi ritong good? Good and bad? Good and evil? Good in human perspective. Kasi ang gusto ng Panginoon, ang alam lang natin, mabuti sa kanyang pananaw. We are not created to know, okay, what is good in godly perspective or in Satan's perspective, and that is evil. Mga kapatid, hindi po yun ang layunin ng Panginoon. Kaya sabi niya, pagka kinain niyo yan, ang problema nyo, sinabi na nung hari, hindi na mababali. Mga kapatid, sabi ni Lord dito, it is a must for us not to eat, or for Eve not to eat of that tree. Kasi, if she do, sabi rito, she will die. She will die the same day. Mga kapatid, she will die the same day. Problema mo, hindi naman namatay talaga eh. Ano namatay? Yung ugnayan niya sa Diyos. Yung Espiritu na. Kasi, mga kapatid, the moment po na napahiwalay sa atin ang presensya ng Panginoon, patay ang tingin ng Panginoon sa taong hiwalay sa Kanya. Amen. Okay? Mga kapatid? So, tingnan natin ito. Unang-una, anong unang estratehiya according sa ating binasa? To get Eve's, to get us focus away from generosity of God. Di ba? Sabi ng mga expert, approximately
more or less, 25,000 fruit-bearing trees ang nandun. Tapos, pinagmukha ng demonyo na madamot si Lord. Na ayaw ipakain ni Lord. Eh, di ba ang utos naman ni Lord, yun lang isang yon. Pero, ilan yung available? Ay, di more than 24,000. Let's say 25,000 talaga. Hindi more than 24,000. O, isa lang eh. O, let's say 25,000. 24,999. Okay, fruit-bearing trees ang pwede mong kainin. Ba't yung pang isang yan na pinagbawal? Tingnan nyo tayong mga tao, dalang-dala natin yung ugali ni Eva. Hindi na naman lahat pinagbawal. Tapos sasabihin ninyo, ba't ganyan si pastor? Lahat bawal na. Lahat ba bawal? Lahat bawal ha. Hindi lahat bawal. Ang problema mo, yun ang estratehiya ng demonyo. Pagmukaing madamot si Lord. Our God is so generous to us. Mga kapatid, kaya alam provided, lalo tigit, mga kapatid, hindi mo nga alam pa yung perspektibo ng Panginoon eh. Kaya nga paano magkakaroon ng dominion living? Eh yung pananaw natin, may stronghold, akala natin mabuti rin kay Lord. Mga kapatid, kaya nga tinuturo ni Pastor Wilbert, ay sa tao, mabuti, ganito. Pagka pinatawag ka nila, nandun ka dapat bilang pastor nila. Eh kay Lord, mabuti ba yon? Paano kung nagkasabay, may pinagagawa sa iyo si Lord, hindi naman maintindihan nila yon. Lalo tigit yung mga members natin ng mga pabebe. O di ba? Mga kapatid, most of the times, or normally, dapat naman talaga, mas mataas ang spiritualidad lagi ng pastor. Kaya nga dapat, sabi ni Pastor Wilbert, yun na lang natitila natin platform. Dapat, wag natin papabayaan yan. Dapat, lagi tumataas yung ating spiritualidad. Hindi yan nangyayari. Ang dalo ng updating yung ating mga leaders. O, di na uuhusan tayo. Tamad kasi si Pastor. Kayo na lang dumalo. Bakit, Pastor? Mahusay ka na ba? Diba? So, yun, mga kapatid. To get Eve's focus away from the generosity of God. Yun din ang ginagawa niya sa atin. Kaya tingnan niyo po ang sabi po ng talata, Genesis 3:1. Now the serpent was more cunning than any beast of the field, which the Lord God had made. And he said to the women, mga kapatid, hindi po mismo yung, ano bang tawag doon? Ulupong? May ahas? Tagalog? Serpent. Ulupong. Ulupong yung serpent sa Tagalog. Okay. Hindi mismo yung ulupong ang masama. Kung hindi, mga kapatid, ang masama yung sumapi doon sa ulupong. Si Satanas. Okay. Kasi nga, illegal po ang lahat ng spiritual being. The mere fact na sinabi ng Panginoon, let them have dominion over all the earth. So, ibig sabihin ng dominion power nasa atin pong mga sangkatauhan. Wala po, illegal po ang mga spirit. Kaya, for us, para sa mga spiritual being na maka-intervene dito sa earth, kailangan po yan ay may sapian. O mayroong kailangan. Kaya nga may mga tao na kung saan ay puspos ng banal na espiritu during nung panahon ng hindi pa dumarating ating Panginoon sa Kristo. Kaya lang, dahil nga hindi pa natutubos ang mga tao, hindi pwede kasing manahan, okay, ang banal na espiritu sa tao habang ito po ay may bahid pa na dungis. Mga kapatid, kaya nga nagdwell lang ang Holy Spirit sa atin nung tayo nilinis na ng Panginoon, once and for all. Yun po yun. Kaya kung mapupunan ninyo, nung Old Testament time, mga kapatid, ang banal na espiritu dumarating lang and therefore umaalis ulit. Ganun yung nangyayari. So, doon naman sa tungkol po doon sa pagsapi ni Satanas, doon sa ahas, para po madaya niya yung tao. Okay? Sa katauhan ni Eva. Hindi ba kayo nagtaka na hindi nagtaka si Eva na nagsasalita yung ahas? So, sabi ng mga Bible expert, ang mga hayop noong unang panahon nakakapagsalita. Kaya nga meron verse sa Bible na talking donkey. Okay? May talata yan. Mga kapatid. Talking donkey. So, kaya hindi na sorpresa si Eva. Di ba, mga kapatid, kung halimbawa, hindi ka sanay na nagsasalita yung hayop sa garden. Okay, sa garden. Nagsalita yung ahas, Panginoon kong Diyos, hindi madadaya si Eva. Tatakbo si Eva. Magtatakbo, pero, yun nga sabi ng mga expert at naniwala naman ako. Okay, sa Garden of Eden, nagsasalita sila.
Okay? Kaya nung nagsalita yung ahas na, sabi nung ahas, as God indeed said, you shall not eat of every tree of the garden. Tingnan nyo ha, pag-aralan nyo mabuti yung tanong ng demonyo. Tinutwist niya na. Okay? Ginagawa niya madamot ang Diyos. Ang sabi ng Diyos, makakain nyo lahat maliban sa isa. Okay? Pero tingnan nyo. Kaya tingnan nyo, pag corrupted na yung mind nyo, hindi nyo na nakikita. Okay? Tinutwist ng demonyo. Okay? Okay na nyo? Nakukuha ninyo? Tingnan nyo, ang bilis pabaguhin ng demonyo. Ang husay ng demonyo pandaraya. Kasi expertise niya to eh. Ano sabi niya ito? You shall need, totoo ba na sinabi ni Lord, na hindi nyo pwedeng kainin ang mga fruit-bearing trees dito sa garden? Diba? Tingnan nyo, saan dinaya siya? Saan dinaya niya? Sabihing madamot si Lord. Damot naman. Okay, nakukuha nyo. Pangalawa, yun na, tama-tama. To twist God's word. Pangalawa, to twist God's word. Ano sabi rito? Then the serpent said to the women, you will not surely die. Tinus niya. Ano sabi ni Lord? Pag kinain nyo yan, that very moment, at the same time, you will die. Anong ginawang ng demonyo? Tinuwis yung salita ng Panginoon. Anong sabi niya? You will not surely die. You will not surely die. O, di ba minsan tayo, ganyan pa mga justification natin, okay lang yan. Okay lang yan. Gawin mo yan, okay lang yan. Yeah? Okay lang. Huwag ka muna mag-touch, gamitin mo yung touch. Okay lang yan. Okay lang yan. Okay lang yan. Huwag ka muna makinig kay pastor. Diyos ko, laki naman nagtuturo si pastor eh. Okay lang yan. Alam nyo ba? Naku, hindi ko lang sinama rito. May tinatawag na first-hand revelation, second-hand revelation. At alam nyo ba si Eva, according sa mga expert, second-hand revelation. Kaya mabilis siya nadaya. Kaya mabilis siya nadaya. Mga kapatid, hindi nagkaroon ng rhema. Hindi, kasi pagka first-hand revelation, may rhema. At ang saninong rhema word, nagbabago. Kaya hindi pwedeng magmagaling yung iba. Ay, tinanggap ko ang rhema word. Pagka tinanggap na rhema word, mga kapatid, magbabago ka. Pag sinabi mong rhema word, hindi ka nagbago, niloko mo sarili mo. And that is not rhema. Baka yema yun. O yema. Yema word siguro yun. Kinain mo lang, no? Wala na. Okay, yema. Kapatid, ubos. O, lagyan mo pa ng Lucas copies. Talak. Mga kapatid, huwag na kayong makipagtalo. Pag sinabi ng Biblia, sinabi ni Lord na wag, nako mga kapatid, pag ginawa mo yan, patay ka sa consequence yan. Tapos, may pray-pray ka kay Lord. Hey kapatid, you deserve. Oh, you receive what you deserve. Our God is God of justice. Kaya nga prior, mga kapatid, doon sa pangyayari, binigyan na kagad ni Lord yung salita. Para ano? Hindi na natin maranasan yung pangit na buhay sanhi ng pag-disobey sa kanyang mga sinasabi. Binigyan niya na. Uli na natin pag-aralan yan. Tatamad-tamad tayo. Mga kapatid, sinabi ni Lord, tayo sabihin mo, talaga ba sinabi ni Lord yan? Ikaw naman, alam mo, you are recipient of first-hand revelation. Sinabi talaga. Ikaw pangiti-ngiti lang. Sila hirap na hirap. Ikaw naman, di ba? Sabi ni Lord, kung meron kang good shepherd, He will prepare a table for you in the front of your enemy. Nanggagalaiti sila. Ikaw naman, wow. Ang lakad mo, di ba? Ang lakad mo, pang congressman. Ang suot mo, di ba? Ang suot mo, wow, backless. Oo, ang mira eh. Si Ate Oring eh, lumabas talaga ang kanyang alindog, you know? Pagkagandang babae. Oo, nakita ko, kagat labi si Kuya Nestor eh. Ano pa yung pangatlo, ha? Tingnan nyo ito mabuti. Four-step strategy of Satan to deceive Eve. Una, to get Eve's focus away from generosity of God. Pangalawa, to twist God's word. Pangatlo, to pervert God's character in her eyes. Ang English yata nito, kung ating, Tagalog, parang pasamain. Something like that, yung pervert. God's character. Pasamain yung karakter ng Panginoon sa mata ng mga tao o sa mata ng tao. Okay? Yun ang ginawa ng demonyo.
Ano sabi rito? For God knows. Sabi ng demonyo sa kanya, alam naman ng Diyos na pagka kinain mo yan, mabubuksan ang mata mo at magiging katulad ka niya. Magiging katulad ka ng Diyos, malalaman mo mabutit masama. Tingnan niyo mga kapatid. Tingnan niyo mga kapatid. Sa Genesis chapter 1, verse 26, anong sabi ni Lord? Let us make man in our image and in our own likeness. So meaning to say, lahat tayo, a part of God is within us. Tama ba yung English ko doon? Nasa sa atin. Inside of us. Mga kapatid, sleeping giant, mga kapatid, meron tayo ng Christ God character. God character and God nature. Mga kapatid, meron tayo because we are all created after His own image, after His own likeness. Yung sinasabi ng demonyong ito, ang sabi niya kay Eva, dinadaya niya si Eva at pinasasama niya ang Diyos. Na ang sabi niya ay ayaw lang ni Lord na malaman mo ang mabutit masama at maging katulad ka niya. Si Eva, hindi niya ba alam na tayo after sa katulad rin ng Panginoon? A part of us is just like God. Mga kapatid, we are created after His own image and after His own likeness. Tingnan niyo ang demonyo, di ba? Mga kapatid, malimit ganyan na para bang lumalabas si Lord ng masama sa ating buhay. Meron pa tayong mga pagkakataon na sometimes, di ba? We curse God. Kung ano nangyayari sa buhay natin. Samantalang wala namang kinalaman ng Panginoon dun sa nangyayari sa ating buhay sapagkat most probably, gawa yan ng ginagawa natin. Tayo ang pumipili, hindi si Lord ang pipili na masama para sa kanyang anak. Sapagkat sa pag-aalikha pa lang, nakita na natin kung gano'ng kabuti ang Panginoon. Pwede namang likhain niya tayo after sa kabayo. Hindi niya ginawa. Pwedeng sinasabi ni Charles Darwin ba yun? Na sabi niya, pwede naman na after sa anyo at uri ng unggoy. Pero hindi niya ginawa. Di ba? Imagine nyo, iba sa inyo siguro mukhang unggoy. Pero hindi kayo. Joke lang po, kapatid. Joke lang po, patawarin niyo po ako doon. Pinapatawa ko lang kayo doon. Pero mga kapatid, we are all after God's image and likeness. Huwag niyo ngayaan na kung saan ay yung nasa paligid ninyo, na kung sino mang Poncio Pilato magsabi sa inyo na kung sino kayo. No! Kay Lord, doon yung makikita kung sino talaga kayo. We are all after God's image and likeness. And we are all created to rule and reign. To have dominion over all the earth. Mga kapatid, kaya tingnan niyo po, yung pang-apat is to offer the good being withheld. Okay, ibig sabihin, pinagdadamot ng Panginoon yung mabuti para sa atin. Mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, doon sa ating mga pinag-aaralan ng mga nakaraan, napakabuti ng ating Panginoon. Tayo nga, sabi ng Panginoon kayo nga na nabahira na ng kasamaan hindi nyo i-deprive or ipagkakait o you are, yung mga anak nyo is withheld ng kanilang mabuting bagay. Sabi nga niya, ako pa, na pinanggalingan ng lahat ng mabuti. Sabi ng Panginoon. Tapos anong ginawa ng demonyo? Pinagmukha niyang masama si Lord. Okay? Doon pa rin tayo. Ang sabi rito, you will be like God, knowing good and evil. Para bagang pinagdadamot ng Panginoon yung bagay na ito. Samantalang in the first place, hindi naman gusto ng Panginoon na malaman natin yung perspektibo ng demonyo at yung masama na kaisipan ng demonyo. We are all entitled saan? Sa mabuti lang para kay Lord. Mga kapatid, so tingnan natin itong sumunod. Huwag tayong papadaya. Sabi ni James sa chapter 1 verses 16 and 17, do not be deceived. Huwag kayong papadaya. Mga kapatid, my beloved brethren, every good gift and perfect gift. What is perfect gift? Gift, good gift. Mga kapatid, is from, saan galing? Above. Kaya huwag kayong magtaka. Sabi ng Panginoon, walang mabuti. Pagka pinag-usapan, pananaw ng tao, walang mabuti. Mga kapatid,
Sapagkat subjective nga ang salitang mabuti sa tao. Okay? Pag sinasabi mo sa kanya yung totoo, ayaw niyang tanggapin. Okay, sapagkat ang mabuti, galing lang sa taas. Galing lang sa original government. Sa kingdom of heaven. Mga kapatid, and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation of shadow of turning. Mga kapatid. Okay? So, parang nakisang oras na ako. Okay. Ang tanong, what is our reference point of growth? Anyway, ang tanong talaga dapat dito, what must be our reference point of growth? Yun ang tanong. Kasi nga, sobrang corrupted na eh. Nadaya ng demonyo. Akala natin mabuti. Pero yun pala, hindi mabuti para kay Lord. Mga kapatid, kasi tinutwist nga ng demonyo. Pinapasama ng demonyo ang Panginoon para sa atin. Mga kapatid. So, what must be our reference point of good? Yun ang ating pag-uusapan sa susunod nating pag-aaral na gagawin. Mga kapatid, kasi nga, 1 hour na ako. Muli, akin po dinideklara, lahat na inyong narinig ay magsisilbing binihin ng Panginoon sa inyong mga puso. Sooner or later, yan ay sisibol, lalago, mamumunga. Pag namumunga na, maranasan mo na ang isang buhay na ganap at kasaya-saya. Hinihiling ko muli ang pagsama ng libo-libong anghel ng ating Panginoon na manirigma na patuloy na mag-iingat sa bawat isa sa atin at sa ating mga mahal sa buhay sa mandako ng mundo sila naroroon. Pastor Wilbert, thank you so much po, Ate Yasmin. Salamat po na marami sa pagpapahiram po ninyo ng inyong platform. Salamat din po, technical team, sa pangunguna ni Pastor Archie, Pastor Regine. Thank you so much po. At sa lahat na nakinig sa araw na ito. God bless us all po and see you next streaming.